Maganda po ang performance na pinapakita ni Magnus dito po sa ginaganap na FIDE Olympia 2024. Sa loob po kasi ng 6 na laro, 4 na panalo siya do'n, 2 tabla. So 5 out of 6 ha. Ang lakas pa ng tinalo niya nung huling laban niya po tinalo niya po si Grandmaster Lek Wang Liam ng Vietnam. Pagkatapos talunin ni Lek Wang Liam si Ding Liren, dinurog siya ni Magnus. Pero ngayon pong round number 9, kalaban naman po ni Magnus, walang iba kundi si Grandmaster Fedosiv. Sino ba si Vladimir Fedosiv? Yung tinalo po ni Grandmaster Ino nung nakaraan. Kaya nanalo po ang Team Philippines sa Slovenia. Ayan na nga po, magkalaban ang Norway at Slovenia. Puti dito si Magnus. Ano ang nangyari? Matindi. D4 ang tinira ni Magnus. Sinagot po yan ng D5. Knight F3 lang. At pagka Knight F3, aba dali-dali. Sini5 agad ni Fedosiv. Ang mga common kasi diba, C6, E6, Knight lang po dito. Pero C5 agad, yan yung tinatawag na Queen's Pawn game, Cryus Variation. Grabe, no? Parang siya po yung naging Queen's Gambit eh. Oh, yun nga lang, sabi ni Magnus, ba't mo ko tinitirahan ng ganyan? Ako dapat yung nag-Queen's Gambit kaya makapag-C4 nga. Ayun, sinabayan lang po. So, pareho sila ngayon. Tingnan nyo po yung pawn. Ang cute, bumuo ng square. Anyway, kinapture po ni Fedosiv yung pawn sa may D4 na kung saan kinapture din po yung D5. So, pagka-capture sa D5, nag-knight lang po sa may F6. Tingnan nyo mabuti. Very symmetrical yung position, no? Pagkatira po ng knight F6, ang pinaka-common po dito, queen takes. Pero mas pinili ni Magnus yung knight takes D4. At pagka knight takes D4, kinapture lang din. Medyo nagkakagayahan. Pero sa pagkakataong ito, wala na gayahan. Kasi inipor po ni Magnus yan. Yan po yung main line. Inaatake yung kabayo. Pag ikaw sumabay, lugi ka na. Kasi capture na yun pagka-takes, gano'n, no? 1 pawn down ka doon. Kaya napilitan po yan, mag-knight F6, umatras, while hitting that pawn na hindi dinipensahan. Usually kasi knight C3. Pero mas pinili ni Magnus yung bishop po sa may B5 check. At kung papansinin nyo po yung oras, 1 hour and 27 minutes pa si Fedosiv. Samantalang Magnus, 1 hour and 4 minutes na lang, halos 5 minutes. Grabe po kalaki ng time difference nila. So, ibig sabihin, preparado ito si Fedosiv. Si Magnus nangangapa. Pagka Bishop B5 po, tinirahan po ng Bishop D7. Yan, hinalang lang na dinevelop lang po yung kabayo sa C3. At yan na po yung novelty. Ibalik ko lang, ang main line pala dyan, Queen takes. May tumira din ng Queen E2. Depensa doon, depensa dito. May nag-E5 din Pero yun na nga, Knight C3 po, isa pong novelty. First time na gamit na sinagot lang ni Fedosiv ng E5. Yan, medyo napaisip po siya na matagal yan. So, ibig sabihin, hindi na home preparation yan. Anyway, pagka E5 niya, nag-bishop takes D7. Binawi po ng reyna. Tapos, knight F5 umiwas. Pasado namang gumalaw na sinagot ng queen takes D1. Endgame. At yung endgame, alam na this, paborito ni Magnus. Siyempre, binawi po yan. And then, nag-knight C6. Pagka knight C6, bishop G5, develop lang ito pong si Magnus na sinagot po ng knight G4 lang. May simple threat, halatadong halatado. Ayan po, na hindi nakita, joke lang. Dinipensa ni Magnus yan. Nag-king E2. At pagka king E2, F6 lang. Inaatake yung bishop, kaya napatras yan. Pagka-atras, H5 lang. Ang tindi ng H5, double threat. Ang gusto niya mangyari, pagkatulak para makatras doon without getting double pawn kasi may rook takes. Pangalawa, pwede ganon, trap yung bishop. Kaya ang tinira po niyan, nag-F3. At pagka F3, umatras yung bishop, nag-bishop lang sa may F2, kinapture po yung F5, binawi ng pawn, at sa posisyon na ito, move 17 pa lang, no? Pagka-castling po ni Fedosiv. Tingnan nyo yung oras. Lamang po ng mahigit 15 minuto. Ang tinira ni Magnus, rook D1, para po ipalit yung tore na kinapture lang yan. Pagka-takes, sinagot lang po ng H4. Astig din po yung H4 Ang pinaka-idea po ng H4, para po in case na itulak or dito, capture, mabubuksan yung tore. Mabilis magagamit. So, ang ginawa ni Magnus, matindi.
Kining Moban. Aba, mas lalo ko tuloy naintindihan para saan yung H4 eh. Alam niyo kung para saan yung H4? Bukod po sa pag ganun may empasan, eto pala yan. Yun ang plano, tatargetin to. Ngayon, bakit nag king move? Para pagka rook h5, yan yung tinira, may king e4 depensado. At ito daw po ay slightly better for the side of Magnus. Yun nga lang, may isang problema si Magnus dito. Oras. Lamang ng 13 minuto yung kalaban. So, ang tinira po dito ni Fedosib, nag-rook g5 na nga. Ina-atake ito. Libre pero may capture sa G2 na kung saan dinipensahan ni Magnus na medyo passive. Ano yung dipensang ginawa niya? Kasi ang pinapatira po ng engine, G4, G3, safe na. Pero, Rook G1, sobrang passive daw niyan. Bakit kaya? Syempre, yung Torre dumipensa. Ngayon, ang tanong, bakit pumasok sa isip ni Magnus yan? Kasi, dumipensa for a while, pero yung pawn dito, paano mo didepensahan? Ang iniisip siguro ni Magnus, babalik lang yan persado. 'Di ba? Kaso, hindi yun ang tinira. Tinira po ni Fedosib yung number 1 engine move. G6 lang mga sir. So, ibig sabihin, binibigay. Kinapture po ni Magnus yan eh. Kaso, nabawi to. Ngayon, bago ko pupasukin yon, coach, ba't hindi pa pwedeng kainin muna yan? May F5. Di takbo lang. Tirahan ka ng rook takes G6. Di lamang lampon. Pagka-capture, may bishop C5. The rook moves away, bagsak to. Lamang ang item sa ganyang endgame. Balik natin. Kaya napilitan nga, bishop takes H4 lang. Kinapture naman po yung pawn sa may F5, tumakbo yung king, matapang, papasok po ata. No? Atakado pa yung Torre, no? Kaya tumakbo yan, rook G6, at pagka rook G6, king E6 na nga si Magnus, pumapasok. Ito daw po ay equal. Ngayon si Magnus, may reputasyon po yan na kahit equal na papanalo. Pero, nangyayari yun kadalasan dahil lamang po siya sa oras at tatatang pressure yung kalaban. Sa pagkakataong ito, kalaban ang lamang sa oras. Halos doble po. 18 minutes na lang po si Magnus, 36 yung kalaban. Ang tinira dito ng kalaban, bishop c5. Inaatake yung Torre. Pag gumalaw yung Torre, makakapture ito. 'Di ba? Yan po yung gusto mangyari. Kaya tumakbo po yan, nag-rook h1. At pagka rook h1, siguro coach, sasabihin nyo, libre to Yes, libre yan, pero may mga capture doon, may mga kain din doon, and then this will become a pass pawn na depended ng Torre, rook behind. Solid yun. Ang bilis nun. Nakita yun ng kalaban Ang ginawa, knight d4 muna ako. Check muna, sir. At pagka-check, eto matindi. May dalawang pwedeng puntahan yung king. Isa sa f7, isa dito. At ang best move po, king f7. Ngayon, pag kinapture to, takes lang doon. Pag kinapture to, pwede ata daw na itulak mo na lang. Pero ang pinili po ni Magnus, mali. Siguro na nailang na siya sa oras, no? Laki ng kalamangan Ang lamang po is halos 20 minuto 32 laban sa 13. So, ang tinira po ni Magnus, king d5 na mali. Bakit naging mali yan? Kasi sinimplihan lang siya ng b6. Slightly better daw po ito sa side ng black. Bakit? May pressure dito, hindi maitulak, babagsak to, pass pawn. Paano mo didepensahan yan? Paano mo didepensahan? Hindi ka din pwede dito kasi kakainin pa rin yan Bagsak ko. Hindi na nga po madepensa ni Magnus, wala pa siyang oras, ang tinira niya na lang, F4. Which is, okay, goods pa rin. Kasi pag kinapture mo to, may takes doon. Kaso sinagot lang po yan ng king d7. Kakaiba din yung king d7, pero number 1 engine move yun. Bakit? Pag kinapture po ito, hindi po yan yung ginawa. Tapos pagka takes, kinapture mo, nakakain ng po na rook takes g2. So, ang ending po, parehong may pass pawn. Kaso yung Torre nandito, pwede manlimas, is slightly better daw po yan sa side po ni Fedosib. Ibalik natin doon. Ang pinili ni Magnus, hindi niya po kinapture. Medyo ambitious yung tiradang ito.
5 minutes na lang siya. 20 minutes kalamangan. Ang ginawa niya po kasi, nag-G4. At pagka G4, ngisay daw po agad yan. Bakit po yan ngisay? Kasi, may tira po si Pedosib na Knight C2. Pero hindi nakita. Una-una, para saan po yung Knight C2 na yan? Libre to Meron pong Rook G4 lang pag ganyan. Halos matihin, sir. Upo. Ayan yung threat later on, no? Ay, grabe. Naku, kumain, sure ka, matik eh. So, anong gagawin? Punta dito. Para depensa, ligtas pa yung bishop. Kainin lang eh. Saan pupunta? Gagalaw ka na naman. Wala ka na nga mapuntahan eh. F3 lang At eto po, mamatihin ka, 2 tira. May ganong idea pala. May ganong idea, pero hindi po nakita yung Knight C2. Ang tinira po, kinapture eh. Na-equalize na naman. Ang problema ni Magnus na matindi. Malakas si Magnus endgame. Pero wala siya oras, 2 minutes na lang. Ang tinira niya po, kinapture niya yung E5. Okay, goods pa rin daw. Binawi ng pawn. And then, nag-knight E4. Aba, goods pa rin Lahat ng tinitira ng Magnus, number 1 engine move, equal pa rin. Kaso, less than 2 minutes na lang siya. Tumira po ng knight F3 yung kalaban, hitting the bishop. Na kung saan sinagot ni Magnus ng knight takes doon na hindi daw maganda. Mas maganda daw, simplihan mo dito. Anyway, yung knight takes dyan, ba't hindi maganda? Kasi binawi lang po yan. And then, pagkatira po ng bishop doon, may napakagandang tira, rook d6. Umaati ka bungbong, good move. Anong meron dyan? Di ba, libre yung pawn. Pagka rook dito, ayan na po ang problemang malaki. Ano yung problemang malaki? Tuloy-tuloy po ata yung pawn. Tapos may pressure pa dun. Yung king hindi na po makatawid para makatulong o maharang po yung pass pawn. Tagilid daw si Magnus. Ang malupit, 2 minutes na lang siya. Anyway, this is move 34 pa lang So, 6 na tira pa bago po madagdagan ng 30 minutes each. Anyway, eto na nga po Dahil sa walang oras si Magnus, ang tira niya daw po dito maganda kung counterplay A4. Ganun na lang, doon lamang po talaga yung kalaban. Para pagka-capture daw, tatawid ka dito, baka pwede makalimas. Kaso ang tinira niya po, rook C1 na completely losing agad. Kasi pagka king E6 lang, ano nang gagawin mo? Kining mo ban ka lang Hindi mo na kinapture Ang pinakaplano niya, tingin ko, tulak lang tulak yan. Talaga. No, ngayon, bakit kailangan pa yung king move? Ibalik ko lang, no? Pag tumulak po kasi agad pala yan, may rook C4. Lupit idea, no? Tulak ulit. May rook takes G4. Yun yung plano. Balik ko doon. Kaya napakaganda ng king E6. Kasi pagka rook C4, king F5. Nadepensahan yung problema, yung pass pawn andun pa rin. Anyway, nag-rook A4 yan, maka-counter man lang, kinapture yung pawn. Ayan, no? So, ibig sabihin, magkakapass pawn pa dito isa. Ayan, no? Yung G-pawn. Na kung saan, sabi, kainin ko na nga muna yung kabayo na yan. Pagka-capture, capture doon. So, ang ending, parehong may 2 pawn. Ang problema ni Magnus, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Mas malapit po yung pass pawn ni Pedosib. Ang nangyari nga, nag-rook takes B2. Ayun, nabawasan pa yung isa. Anyway, nag-A4, rook C2, tumakbo yung king G3. Ayun yung pass pawn. Rook behind, king move. Nagtulak ng pawn, check, tumakbo doon, inatake yung pawn, dinikitan, E4. Nagtulak din, E3. Nag-check, tumakbo, nag-check, tumakbo, nag-check, tumakbo, nagtulak ng pawn, tulak din ng pawn. Pareho po sila. Ang pinagkaiba, lamang ng isa. Yun ang nangyari. At nasa move 15 nadagdagan na yung oras pero kasi lamang na talaga yung itim. Pagka E2, binantayan yon. Binantayan din. Check, tumakbo, check, tumakbo, check, tumakbo, check, tumakbo, at nag-resign na po si Magnus. Bakit? Coach, pwede pa bantayan yan Yung isa kasi, ayan. 2 Isa lang kanya. At dahil doon, grabe yung pagkatalo ni Magnus na yun, no? Alam nyo, ito yung lagi kong sinasabi, malakas si Magnus sa endgame. Pero it doesn't mean yung mga kalaban niya sobrang hina.
mas nangingibabaw yung lakas ni Magnus sa endgame dahil pag naglalaro siya ng endgame, lamang siya lagi sa oras. Kasi ako, para sa akin talaga, ang real strength ni Magnus, yung bilis niya mag-analyze, yung ang bilis na nakikita yung mga tamang approach kaagad. Pero pag napanik po siya, tapos yung kalaban mahaba oras, kahit equal endgame, tingnan nyo, napapatalo ni Magnus. Ganun talaga ang chess. Pero, again, Magnus, I believe, is the number 1 chess player. Pero, tao pa rin si Magnus. Paminsan-minsan, nakakaramdam din ng talo o nakakatamo din ng talo. Anyway, ang score po nila, 3-1 in favor of Slovenia. Talo ang team ni Magnus. Grabe, no? Tinalo yung team ni Magnus nang tinalo ng Team Philippines. Lakas ng Philippines. By the way, si Ino po yung tumalo kay Pedro Sib, nakalaban niya na si Magnus sa Olympiad, tablas sila. So may tira talaga si Ino. At napanood niyo naman yung huling video natin, another Super GM tinalo ni Ino. Grabe, buhat na buhat ni Ino. Yung Team Philippines, ang ganda ng performance ni Ino. Anyway, abangan niyo po. Ang dami kong anyway. Abangan niyo pa yung susunod na video natin. Muli ito po yung Coach Pinemaster, Daniel Kauso. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Thank you po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.